Deterrence. Iyan ang salitang nangingibabaw ngayon sa Iran matapos ang pinakamabigat na digmaang naranasan ng bansa mula nang tumahimik ang mga baril sa Iran-Iraq War. Sa nakalipas na ilang linggo, ilang matataas na opisyal ng bansa ang nakitil kabilang na ang dating Supreme Leader na si Ali Khamenei. Bukod sa pagkawala ng mahahalagang leader, malaki rin ang naging pinsala sa lakas militar ng Iran. Ayon sa Reuters, naniniwala ang intelligence ng Amerika na halos kalahati ng drone at missile stockpile ng Iran ay nawasak na ng Estados Unidos at Israel. At hindi pa kasama rito ang mga missile na mismong pinakawalan ng Iran sa kanilang mga pag-atake laban sa Amerika at mga kaalyado nito. At syempre, nandyan din ang epekto sa ekonomiya. Mula nang magsimula ang digmaan, sistematikong tinarget ng pinagsanib na puwersa ang infrastruktura at mga industriya ng Iran na nagdulot ng pinsalang umaabot sa 10 bilyong dolyar. Ayon naman sa mga analyst ng Chatham House, posibleng lumiit ng 10% ang GDP ng Iran dahil sa digmaan. Kaya kung iisipin kung gaano kalala ang kalagayan ng Iran ngayon kumpara dati, isang simpleng tanong ang kailangang harapin ng kanilang mga opisyal. Maiiwasan ba ito? At ang masamang balita para sa mga sumusuporta sa non-proliferation o sa ideya na hindi dapat magkaroon ng super weapons ang mga mapanganib na rehimen, may isang simpleng paraan sana para napigilan ng Iran ang pag-atake. Isang paraan na napatunayang epektibo ng kapwa nila paraya state na North Korea, at iyon ay nuclear weapons. At ang tunay na nakakatakot sa dekadang ito ay tila pinapatunayan nito na ang tanging tunay na deterrence ay yaong nabubuo sa anino ng isang nuclear explosion. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Nuclear dream. Madalas nating marinig ang pariralang nuclear ambitions ng Iran, na para bang isang bagay na siguradong gusto nilang makamit ang nuclear weapons. Pero may panahon na mismong ang pinakamataas na leader ng Iran ay nagsabing hindi nila ito balak. Sa isang panayam, ibinahagi ng dating Pangulo na si Hassan Rouhani na sinabi ni Khamenei na hindi namin iniisip ang nuclear weapons. Maraming beses ko nang sinabi, ang aming tunay na sandata ay ang bansang ito. Ang aming sandata ay ang kabataan. Hindi namin kailangan ang nuclear weapons. Dagdag pa ni Rouhani, sinabi niya sa mga foreign minister ng France, Germany at United Kingdom na mas mahalaga para sa Iran ang deklarasyong iyon kaysa sa mismong Nuclear Non-Proliferation Treaty. Isang internasyonal na kasundo ang naglalayong pigilan ang pagkalat ng nuclear weapons. At malamang, ang magiging reaksyon mo dito ay, syempre, sasabihin niya iyan. At oo, posible ring panlilinlang lang ang lahat, pero may mga dahilan para paniwalaan na talagang nag-aalangan ang Iran na tuluyang gumawa ng nuclear bomb. Ayon sa Atlantic Council, dati nang tinawag ni Khamenei na haram o bawal sa Islam ang paggamit ng nuclear weapons, at suportado ito ng maraming Iranian base sa mga survey na nagpapakitang tutol sila sa pagdevelop ng ganitong armas. Ang deklarasyong ito ay kinilala rin sa internasyonal na antas bilang isang fatwa, isang relihiyosong opinyon sa Islam na nagbibigay gabay sa batas at moralidad. Dahil galing ito sa pinakamataas na leader ng relihiyon sa Iran, inaasahang dapat itong makaapekto sa pulisya ng Estado. Pero dito, nagsimula ang tensyon. Ayon sa ulat, nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Khamenei at ng IRGC, ang Islamic Revolutionary Guard Corps, dahil may ilang mataas na opisyal na nais bawiin ang fatwa. Para sa kanila, ito ang sagot sa lumalalang banta mula sa kanluran. Ayon pa sa isang opisyal, matapos muling mahalal si Donald Trump, hindi kailanman naging ganito kahina ang Iran. At kalaunan, napatunayang tama ang babalang iyon. Ang pangamba ng IRGC ay sumasalamin sa matagal ng kalkulasyon ng Iran. Nauunawaan ng rehimen na ang paggawa ng nuclear bomb ay halos siguradong mag-uudyok ng direktang pag-atake mula sa Washington at Jerusalem. Pero sa halip na tuluyang tumawid sa linyang iyon, pinili nilang manatili malapit pero hindi lampas at gumamit ng tinatawag na strategic ambiguity. Ibig sabihin, hindi nila malinaw na ipinapakita kung gaano na sila kalapit sa paggawa ng nuclear weapon. Sa ganitong paraan, nakakalikha sila ng takot o deterrence, nang hindi kinakailangang harapin ang bigat ng political at military consequences ng lantad na pagdeklara ng nuclear arsenal. Kasabay nito, umasa rin ang Iran sa kanilang network ng mga proxy forces. Bumuo sila ng sistema gamit ang mga armadong grupong hindi direktang kontrolado ng Estado.
na nagsilbing parang insurance policy. Halimbawa, kung sakaling gumawa ang Iran ng matinding hakbang tulad ng pagsasara ng Strait of Hormuz, maaaring kumilos ang kanilang mga kaalyadong grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza at ang Houthis sa Yemen upang pwersahin ang Israel at bantaan ang mga base ng Amerika at mga kaalyado nito sa buong rehiyon. Pinagsama-sama ito sa malawak na arsenal ng missile at drone ng Iran na ngayon ay napatunayang mas malaki pa kaysa sa dating inaakala at sa kanilang nuclear infrastructure na halos umabot na sa antas ng paggawa ng armas. Lahat ng ito ay bumuo ng tinatawag ng mga analyst sa Belfer Center na Layered Deterrence Model. Isang sistema na nagbigay sa Iran ng kakayahang palawakin ang impluensya nito habang iniiwasan ang direktang digmaan. May isa pang benepisyo ang estratehiyang ito. Nagagamit ng Iran ang kanilang nuclear progress bilang bargaining chip sa negosasyon habang iniiwasan ang matinding isolation na dulot ng aktwal na paggawa ng nuclear bomb. Pagsapit ng 2023, may higit 400 kilo na ng uranium ang Iran na na-enrich hanggang 60%. Nakaunti na lang ang kulang para maabot ang weapons grade level at makabuo ng ilang warheads. Bagamat sa realidad, mas komplikado ang proseso ng paggawa ng aktwal na sandata kaysa sa madalas ipakita ng media. Pero ngayon, ang maingat na sistemang ito ay bumagsak na. Ayon kay Nikolai Grahevsky ng Carnegie Endowment for International Peace, gusto ng Iran ang benepisyo ng pagkakaroon ng nuclear weapon nang hindi talaga ito ginagawa at gusto rin nilang magkaroon ng lakas sa pamamagitan ng kanilang proxy network nang hindi ito maingat na pinangangasiwaan at nagsimula ng gumuho ang sistemang ito bago pa man ang kasalukuyang digmaan. Sistematikong pinahina ng Israel ang Hamas sa Gaza at ang Hezbollah sa Lebanon matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 7. Samantala, ang pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria ay nagputol sa mahahalagang supply routes na sumusuporta sa mga grupong ito. Kaya nang magsimula ang pinagsanib na air campaign ng Amerika at Israel noong February, halos lantad na ang Iran. Mas lalo pang nakakapinsala ang isang katotohanan. Hindi pala sapat ang pagiging threshold state para maging ligtas. Ayon kay Professor Mohamed Ayob, ang pananatili sa ganitong estado ay walang garantiya ng seguridad. Inatake pa rin ng Iran at nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanilang nuclear facilities, military bases at pamunuan. Sa madaling salita, napigilan ng Iran ang kanilang nuclear ambitions sa pinakamaling timing, sapat para ituring na banta at maging target ng preemptive strike pero hindi sapat para makapigil ng pag-atake. At ngayon, wasak na ang buong pundasyon ng kanilang deterrence strategy. Hindi mo pwedeng iasa ang deterrence sa mga proxy kung ang mga ito ay kitil na o wala ng kakayahang lumaban, at malinaw na hindi rin gumana ang estratehiyang malapit pero hindi tuluyang sa nuclear weapons. Para sa mga opisyal ng Iran na ngayon ay nakatingin sa mga labi ng kanilang sistema, malinaw ang aral. Ano ang pinagkaiba ng Iran at Venezuela sa mga bansang dati ng binantaan ni Trump pero hindi kailanman inatake tulad ng North Korea o Greenland? Simple lang, ang mga bansang yon ay alinman sa may nuclear weapons o protektado ng mga ito. Lesson from North Korea and Russia. Para kay Kim Jong-un ng North Korea, ang nuclear weapons ang mismong garantiya ng kaligtasan ng kanyang rehimen at wala siyang balak isuko ang mga ito. Sa kabila ng mga parusang ipinataw mula pa noong 2006, nagtagumpay ang Pyongyang na makapag-ipon ng napakaraming nuclear weapons at patuloy pa nilang pinapahusay at dinaragdagan ng kanilang arsenal. At ang pinakaimportante sa lahat, walang bumobomba sa North Korea. Sa halip, sinusubukan ng mundo na dalhin sila sa mesa ng negosasyon. Sa katunayan, 3 beses pang nakipagkita si Kim Jong-un kay Donald Trump noong unang termino nito. Samantalang ang pinakamataas na opisyal na kaharap ng Iran sa negosasyon ay si Vice President J.D. Vance na wala namang kapangyarihang pinal na magdesisyon at kailangang bumalik pa kay Trump para sa approval. Malinaw ang aral dito. Sa ilalim ni Trump, ang mga bansang may nuclear weapons ay nakakakuha ng respeto mula sa Washington, kahit palabag sa loob, gaya ng sa mga kaalyado nitong France at Britain. Samantalang ang mga bansang walang nuclear weapons ay kadalasang kinakatawan lamang ng mas mababang opisyal na wala ring huling desisyon. At hindi lang ito nangyari sa isang lugar, paulit-ulit itong nakita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong sinakop ng Russia ang Ukraine noong February 2022, hindi kailanman direktang nakialam ang NATO dahil sa takot sa posibleng escalation laban sa isang bansang may nuclear weapons.
Nagpatuloy ang Russia sa brutal na digmaan habang nanonood lamang ang NATO. Oo, kinondena ng kanluran ang mga aksyon ng Russia, nagpatupad ng sanctions at nagbigay ng intelligence support, pero hindi sila direktang lumaban. Pero ang takot sa nuclear weapons ay hindi lang isang panig. Sa halip na direktang makialam, binuhusan ng NATO ng armas ang Ukraine, umabot sa humigit kumulang 220,000 na tonelada ng military aid noong 2025 lamang. Kasama rito ang mga sandatang dati ng tinawag ni Putin na Red Lines, tulad ng advanced tanks, HIMARS rocket systems at Storm Shadow missiles. Kitang-kita ng Russia ang lahat ng ito at malinaw na hindi sila natutuwa. Pero sa kabila ng paulit-ulit na pagbabanta mula sa mga opisyal tulad ni dating Defense Minister Sergei Shoigu, hindi kailanman binumba ng Russia ang NATO logistics hubs na nagsusupply sa Ukraine. Walang missile na tumama sa mga lungsod ng Poland. Walang direktang pag-atake sa NATO. Ang tanging ginawa ay mga gray zone tactics, gamit ang murang drones na walang warheads, at agad din itong tumigil nang magbanta ang NATO ng kapalit na aksyon. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang napakasimpleng katotohanan. Hindi direktang nakikialam ang NATO laban sa Russia at hindi rin direktang umaatake ang Russia laban sa NATO dahil pareho silang takot sa nuclear war. Samantala, ang Ukraine na dati ay may malaking inventaryo ng nuclear weapons matapos bumagsak ang USSR pero voluntaryong isinuko ang lahat, ay patuloy na binobomba sa loob ng mahigit 4 na taon. Para sa Iran, habang pinapanood ang lahat ng ito, hindi maikakaila ang konklusyon. Hindi sapat ang conventional military strength para hadlangan ang nuclear powers. Hindi sapat ang international agreements. Hindi sapat kahit ang pagiging mahalagang kaalyado ng kanluran. Ang tanging bagay na kayang pumigil sa nuclear powers ay ibang nuclear power. Pero ang pagkaunawa na ito, ang sagot ay nagdudulot din ng panibagong problema. Ngayon, nahaharap ang Iran sa isang komplikadong sitwasyon, isang strategic bind ayon sa mga game theorist. Sa lohika, ang pinakamainam na gawin ng Iran ay bumuo ng nuclear bomb. Pero sa sandaling subukan nila ito, halos siguradong matutuklasan sila. At ang pagtuklas na iyon ay maaring magdulot ng eksaktong uri ng mapanirang pag-atake na gusto nilang iwasan. At hindi rin ganun kadali ang paggawa nito. Noong 2024, tinantiya ng International Atomic Energy Agency na ang breakout time ng Iran o ang oras na kailangan para makagawa ng sapat na weapons-grade material para sa isang nuclear bomb ay umiksi na lamang sa ilang linggo o kahit ilang araw. Pero bago pa ang 12-day war at ang kasalukuyang kampanya na iyon, mga pangyayaring lubhang nagpahina sa kanilang kakayahang teknikal. Matapos magsimula ang digmaan, tinaya ng Iran War Room na umabot na sa pagitan ng 1 hanggang 3 buwan ang breakout time ng Iran. Pero tandaan, iyan ay para lamang sa paggawa ng materyales. Ang aktwal na paggawa ng isang gumaganang nuclear weapon ay mas matagal at mas komplikado pa. Ayon sa karamihan ng mga analyst, imbes na ilang buwan lang, kakailanganin na ngayon ng Iran ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 taon para makabuo ng isang nuclear weapon na talagang maituturing na seryosong banta sa kanilang mga kalaban. At sa loob ng panahong iyon, magkakaroon ng sapat na oras ang intelligence ng Israel at Amerika para matukoy ang kanilang ginagawa. Ang surveillance system na matagal nang nagbabantay sa nuclear program ng Iran ay aktibo pa rin. At sa sandaling matuklasan ang anumang pagtatangkang ito, halos siguradong susundan ito ng matinding pag-atake mula sa Washington at Jerusalem, sapat para tuparin ang bantang ibalik ang Iran sa Stone Age. Pero sa kabila ng mga panganib na ito, malinaw ang direksyon ng kasalukuyang sitwasyon, itulak ang Iran papunta sa nuclear weapons. Nakita ng liderato ng Iran kung paano nakayanan ng North Korea ang mas matinding isolation habang patuloy na nagpapalakas ng nuclear arsenal. Nakita rin nila kung paano sinalakay ng Russia ang Ukraine habang umiwas ang NATO sa direktang pakikidigma. Nasaksihan nila kung paano dumaloy ang mga armas sa Ukraine sa pamamagitan ng Poland upang gamitin laban sa mga sundalong Ruso, habang piniling huwag atakihin ng Moscow ang mismong teritoryo ng NATO. Dahil dito, mula sa pananaw ng Iran, mas nagiging makatuwiran ang pagtanggap sa panganib kapalit ng paghabol sa nuclear weapons. Maaaring hindi agad makapagbigay ng perpektong deterrence ang isang simpleng nuclear device na mabilis na mabubuo, pero sapat na ito para baguhin ang buong strategic balance sa Middle East. Kahit isang matagumpay na nuclear test lang, mapipilitan na ang Amerika at Israel na mag-isip ng mabuti kung sulit pa ba ang karagdagang pag-atake dahil sa panganib na kaakibat nito.
At para sa Iran, iyon na ang pinakamainam na posibleng resulta. What comes next? Kung sakaling magtagumpay ang Iran na makabuo ng nuclear weapon, at tandaan, napakalaking kung pa rin ito dahil sa dami ng hamon, ang epekto nito ay hindi lang limitado sa sariling seguridad ng Iran. Magiging malinaw na mensahe ito sa buong mundo na kahit gaano kalaki ang pressure, ang paggawa ng nuclear bomb ang pinaka-epektibong paraan para maprotektahan ang isang bansa. Paulit-ulit nang sinabi ni Crown Prince Mohammed bin Salman na kung magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran, susunod agad ang Saudi Arabia. May mga analyst pa na nga na naniniwalang posibleng tulungan ng Pakistan ang Saudi Arabia sa pamamagitan ng kanilang matagal ng ugnayan. At hindi lang Saudi Arabia ang posibleng sumunod. Naniniwala ang mga eksperto na kapag nagsimula ang ganitong chain reaction, maaring sumunod din ang Turkey at Egypt. Noong 2019, sinabi mismo ni Turkish President Erdogan na may mga bansang may nuclear missiles, pero pinagbabawalan ng Turkey, isang bagay na hindi niya matanggap. Kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran, malaki ang posibilidad na gamitin ito ng Turkey bilang dahilan para palakasin ang sarili nitong nuclear ambitions. Ganito rin ang posibleng mangyari sa UAE at Egypt. Gusto rin nilang magkaroon ng nuclear weapons para mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. At kapag nagsimula na ang ganitong pagkalat, mahirap na itong pigilan. At hindi lang ito mangyayari sa Middle East. Ayon sa isang survey noong April 2025 ng Asan Institute for Policy Studies, humigit kumulang 76% ng mga South Korean ang nais magkaroon ng sariling nuclear weapons, ang pinakamataas na bilang na naitala. Mas mababa pa sa kalahati ang naniniwala na gagamit ang Amerika ng nuclear weapons para ipagtanggol sila kung sakaling atakihin sila ng North Korea. Sa Japan naman, kahit mahigit 60% ng populasyon ang tutol sa pagkakaroon ng nuclear weapons, may mga matataas na opisyal na naniniwalang dapat itong pag-isipan ng bansa. Bagamat iginiit ng opisyal na wala pang formal na diskusyon sa loob ng gobyerno tungkol sa nuclear weapons, ang katotohanang may mataas na opisyal na kayang banggitin ito sa publiko ay malinaw na senyales kung gaano nakalayo ang narating ng debate at kung gaano pa ito maaaring lumala kung tuluyang pumasok ang mundo sa isang nuclear arms race. Hindi lang sa Middle East dapat tumingin. Sa Europa, may mga bansang tulad ng Sweden at Poland na maaaring mapilitang sumali sa ganitong karera. Oo, kasalukuyan silang sakop ng nuclear deterrence ng Britain at France, pero may mga leader na ring nagpapahiwatig ng interes sa sariling nuclear program. Ang Pangulo ng Poland na si Karol Nawrocki at si Jimmie Åkesson, leader ng right-wing Sweden Democrats na sumusuporta sa gobyerno ni Ulf Kristersson, ay dati nang nagbanggit ng posibilidad na bumuo ng sarili nilang nuclear weapons. Mahalagang linawin, ang sitwasyong sabay-sabay na hahabol ang mga bansa sa nuclear weapons ay isang worst-case scenario at mababa ang tsansa na mangyari ito. Pero hindi ito zero. At kung mangyari man ito, posibleng masaksihan natin ang pinakamalaking pagkalat ng nuclear weapons mula pa noong Cold War. May dahilan kung bakit nilikha ang Nuclear Non-Proliferation Treaty, isang kasunduan na naglilimita sa pagkalat ng nuclear weapons. Sa ilalim nito, ang mga bansang walang nuclear weapons ay sumasang-ayon na huwag bumuo nito kapalit ng access sa mapayapang nuclear technology at proteksyon mula sa mga bansang may nuclear arsenal. Dinisenyo ang kasunduang ito para maiwasan ang eksaktong ganitong sitwasyon, pero hindi pa ito nasusubok sa antas na maaaring idulot ng isang nuclear-armed Iran. Oo, nilabag ng North Korea ang kasunduang ito at hinarap ang mga parusa, pero ang kanilang impluensya sa mundo ay limitado. Mahina ang koneksyon sa global economy at nakatuon lang ang banta sa mga kalapit na bansa tulad ng South Korea, Japan at mga puwersa ng Amerika sa rehiyon. Kaya hindi ito nagdulot ng malawakang chain reaction pero ibang usapan ng Iran. Matatagpuan ito sa gitna ng Middle East, Persian Gulf at Central Asia, isang napaka-strategic na lokasyon. Nakapaligid dito ang mga makapangyarihang bansa tulad ng Turkey at Pakistan. May impluensya ito mula Lebanon hanggang Yemen. May mga proxy forces ito na aktibo sa iba't ibang bansa. At higit sa lahat, napatunayan nitong kaya nitong hadlangan ang Strait of Hormuz, isang napakahalagang ruta kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20% ng global oil at natural gas supply. Kaya kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran, hindi lang nito babaguhin ang sarili nitong seguridad. Pipilitin nitong magbago ang buong kalkulasyon ng kapangyarihan sa rehiyon. Babaguhin nito ang security arrangements sa Middle East.
at posibleng simulan ang mismong nuclear arms race na pilit pinipigilan ng NPT. Ang buong balanse ng kapangyarihan sa isa sa pinakamagulong rehiyon sa mundo ay tuluyang magbabago. At may isang mapait na irony sa lahat ng ito. Inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang kanilang kampanya na may malinaw na layunin, pigilan ng Iran na magkaroon ng nuclear weapons, sinira nila ang mga pasilidad, kinitil ang mga siyentipiko, nilansag ang pamunuan at ibinalik ang programa ng ilang taon, pero sa ginawa nilang iyon, maaring lalo pa nilang itinulak ang Iran papunta sa mismong bagay na gusto nilang pigilan. Ngayon, nahaharap ang Iran sa isang malinaw pero mapanganib na pagpipilian, manatiling mahina at bukas sa mga susunod pang pag-atake o habulin ang iisang bagay na tila kayang pumigil sa digmaan, ang nuclear weapons. Para naman sa Washington at Jerusalem, ito ay isang halos imposibleng sitwasyon. Hindi nila kayang tanggapin ang isang nuclear-armed Iran, pero ang mga hakbang na ginawa nila para pigilan ito ay siya ring maaring nagpatibay sa desisyon ng Iran na ituloy ito. Maaring makabili ng oras ang panibagong pag-atake, pero hindi nito mababago ang ugat ng problema. Ang kalkulasyong nagtutulak sa Iran patungo sa nuclear weapons. At ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Gagawin nga ba ito ng Iran? At kung mangyari man, kakayanin pa bang pigilan ng mundo ang sunod-sunod na pagkalat ng nuclear weapons? Maraming salamat sa panonood.